nasa conclusion or concluding part na po tayo ng series that I am sharing to you about this topic. Discipleship begins because this is the alignment na ibinibigay sa atin ng Panginoon that this year we will focus on discipleship. But it's not just a discipleship, this is a transformational discipleship. And sabi ko sa una, discipleship begins with an authentic personal encounter with Jesus. Meron pong major shift and turn na nangyayari when a person have this authentic personal encounter with Jesus. Just like Peter, James, and John, they were fishermen, pero when they encountered Jesus Christ, they became what? Fishers of men. Mary Magdalene, no na-encounter niya si Jesus Christ, di ba? Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Si Levi, na tinawag na Mateo, when he encountered Jesus Christ doon sa mismong tax collector's booth, there's this major shift in his life. And I believe, kung authentic ang iyong pagkakilala at encounter kay Jesus Christ, may malaking shift na nangyari sa buhay mo. Amen po ba? May malaking turn sa buhay natin. May turning point. And because of this, okay, yung authentic personal encounter with Jesus Christ ay napakahalaga sa discipleship. This is regeneration. Pag sinabi nating authentic personal encounter with Jesus Christ, regeneration, this is your born-again experience. That is why, tandaan po natin, in terms of discipleship, it is so very hard and difficult to disciple someone, na hindi talaga na-meet pa ang Panginoon. Sabi ko nga ho dati, luluha ka ng bato kapag ang dinidisciple mo, walang authentic personal encounter with Jesus. You cannot disciple someone who is not born again. Kaya nga po, sabi ko, ay personal encounter with Jesus will make what? Artificial discipleship. Yun po yung makikita po natin at yun po rin yung nabanggit ko. Kung ikaw ay artificial na disciple, then you cannot even share life because artificial, parang mga bulaklak. Napansin niyo po ba yung mga ilang bulaklak dyan? Hindi ho itong nasa gitna, Hindi na bago yung kulay eh. So iba yung artificial sa totoo. So to sum up this point, yung point number 1, sabi ko po, the personal encounter with Jesus is authenticated by the work of the Holy Spirit. Hindi po yan gawa ng church, ng ministry, o ng pastor. It is purely the work of God. This authenticates our personal encounter with Jesus Christ. The work of the Holy Spirit through the power of God's Word, which establishes our faith that is rooted and built up in Christ Jesus, in whom, sa Kanya, we become what? A new person with a new desire and direction. Kaya nga sabi ko, may major shift. Yung ating buhay kasama ang Panginoon. Number 2, sabi ko po, ay discipleship begins with an exchange life with Jesus. Okay? This is self-denial. This is experiencing being crucified with Christ and let Christ lives in our life. Kaya nga sa Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. In Galatians 5:24, the key verse na isinyer ko po sa inyo ng isang linggo, those who belong to Christ Jesus have what? Crucified the flesh with its passions and desires. Kung ikaw ay kabilang sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, you already crucified the flesh with its passion and desires.
So, binigyan natin ng malalim na pansin yan, ang dalawang termino na yan. Yung desire is what? This is yung ating mga pagnanasang makalaman, pita ng laman. Ito po yung hilig ng ating katawan, kalayawan, kahalayan, everything. So kung ikaw ay kabilang kay Jesucristo, kasama na yan sa ipinakong kasama ni Jesus Christ. At sabi ko po, yun po yung in Greek term na epitomia. Epitomia, okay? Then, yung pong passions, this is pathos, this is pathema. Nang ibig sabihin po, ito yung struggle, ito yung sufferings that we have sa mind, sa heart, sa emotion that involves our emotions and our passions. Kahit mananampalataya na tayo, kung hindi natin natututunang ipako kasama ng Panginoon, yung struggle natin sa mind, sa ating emotions, then we can never be a good disciple. Why? Kasi paulit-ulit sa'yo na darating at darating alin, yung sakit ng kalooban mo. Kaya nga, nagkamali po ako nung isang linggo, sabi ko, 90 minutes yung height ng galit. 90 seconds lang po. When you are in the heat of emotion or argument, yung galit mo, sabi yung pinakamataas na galit, 90 seconds lang yun doon. Kaya nga, kung ikaw ay nagsisimula ng magalit, huminga ka ng malalim. No? At medyo kontrolin mo. Pero bakit saglit lamang yung enkwentro, saglit lamang yung senaryo, pero bakit magpahanggang ngayon, no, pag nakikita mo yung tao, daig mo pa yung sinisilihan, no, sa galit. Bakit? Kasi the mind is always there. Keep on repeating, not the emotions, but the scenario. And that stirs up what your emotions. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya na at ikaw ay napakong kasama ni Jesucristo and you belong to Jesus Christ, kasama yon sa ipinako mo. Kaya nga, ang kamatayan kasama ng Panginoong Jesucristo ay kamatayan bawat araw that you decide to crucify everything kasama ng Panginoon. Kasama yon yung mga emotional hurts, mga shameful things that we did in the past, yung condemnation, guilt na meron tayo, we bring it doon sa cross ni Jesus Christ. Last Sunday, right after ko pong i-preach ito, somebody asked me, Pastor, may isang pangyayari sa buhay ko na patuloy ako'y binabalik doon at ako'y nalulungkot. That's the time, sabi ko po. When that kind of thought is creeping into your mind, start telling Jesus Christ, Lord, I want to crucify this with you. Because I no longer belong to this kind of sadness. Amen po ba? To this kind of emotions. I belong to you. Hallelujah. So yun po yung ipinakikita dito. Ano po? Kaya nga sa Galatians 5:24, sabi po diyan, yung passions and desires that we have because we belong to Jesus Christ, na-crucify na yan together with our flesh. Ang pinaka-summary ng point na yon, sabi po, an exchange life with Jesus Christ is to die with Him. To crucify the old self, our flesh, and experience the power of His resurrection daily. Kaya hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay hindi kasi natin nararanasan pa na ipako lahat-lahat kasama ng Panginoon. Yung passions, desires, and our flesh. Anong ibig sabihin yan? It is no longer I who lives, but it is Christ who lives in me. Amen. Kaya nga kapag kaatakihin ka ng depression, kalungkutan, dadaling ka sa condemnation, unahan mo na, pray, Lord, I want to crucify this kind of feelings. Lord, I want to crucify all these thoughts, these memories with you. Napansin niyo po ba yon? May pagkakataon na patawad mo na naman yung tao eh. Okay na nga kayo eh, di ba? Pero may pagkakataon parang sumasabay sa agos ng klima at panahon na minsan magtataka, Lord, ba't ganon? Ayaw ko na naman siyang batiin. Diba? Lord, ba't ganon? Takot na naman ako sa Kanya. Lord, ba't ganon? Lugmok na naman ako sa kalungkutan. Alam niyo, mga indikasyon yan that the enemy is what? Suggesting
no, ikaw ay alipinin ulit ng nakaraan. Kaya nga nabanggit ko, kaya hindi natin nakikita ang ganda ng kinabukasan kasi ayaw natin kumawala sa ating nakaraan. Amen po ba? Hindi natin na-appreciate yung magkagandahan ng kasalukuyan. Hindi natin na-appreciate yung ganda na inio-offer ng Panginoon sa atin ngayon kasi naandong ka pa sa noon. Hindi natin kaya yan, mga kapatid. Ibigay natin sa Panginoon. Then, number 3. Ayun, tapos na po tayo. Ano po? Discipleship begins with what? A willing heart to follow Jesus. Willing heart to follow Jesus. I believe all of us will agree. Hindi pong madaling sumunod sa Panginoon. Tama po ba? Madali bang sumunod sa Panginoon? Hindi po madali. Lalong-lalong nagiging mahirap ito kapag hindi handa yung ating puso. Lalong mahirap kapag hindi tama yung ating puso. Nahirapan tayong sumunod. Alam niyo, pagising lang sa umaga, kung hindi tama ang puso mo sa Panginoon ngayong umaga, hindi ka makakasimba. Something will pull you down. Alam niyo, kung hindi tama ang puso, magiging mahirap sa iyo ang paglilingkod. Discipleship requires a heart willing to follow Jesus no matter what. Kaya nga ho, ang simula ng discipleship ay magkaroon ka ng kahandaan, kagustuhan na sumunod sa Panginoon kahit ano pa man ang mangyari. That's why when we say heart, it is not our emotions. It is our decision above our reasons. Pag sinabi mong meron kang handang puso, hindi yung handa ka emotionally. Kung hindi, ito ay pasya, decision mo, na sumunod sa Panginoon, kahit nakikita mong napakaraming dahilan na pumipigil sa iyo sa pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Marami naman talaga na tayo makikita that will hinder us to follow Jesus Christ. Meaning, our decision to follow Jesus should not be influenced by our reasons, by our emotions. This is responding to God's calling by faith. Amen po ba? Kaya nga kahit may nakikita kang hadlang, yung decision na yon naka-anchor doon sa faith. Kaya nga, hindi mo na nakikita yung ginagawa ng kaaway sa paligid mo, kundi ang nakikita mo yung pag-akbang mo sa pananampalataya dahil nagpasya ka na sumunod sa Panginoon. Totoo naman po, lahat tayo marahil ay may dahilan para wag o hindi na sumunod sa Panginoon. Lalo na kapag ang sitwasyon natin ay mahirap at nakakapagod na. Napapagod po ba kayo? Diba? Pag mahirap na, ayaw na. Pag napapagod na, ayaw na natin. Lahat naman tayo. Pero ulitin ko ho, it is your decision to follow Jesus Christ anchored doon sa faith. In Luke chapter 9, 57 and 58, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Ganda, ho? And this is what Jesus Christ replied to him, foxes have dens. Sa ibang salin, foxes have holes. Sa Tagalog, ang asong gubat ay may lungga. And birds have nests. May pugad. Sabi ni Jesus Christ sa Tagalog, ang mga ibon ay may pugad. But the Son of Man, pertaining to Himself, has no place to lay His head. Kahit unan, wala. Alam niyo, dapat nating maunawaan itong verse na ito doon sa kanyang immediate context. Kasi this is pivotal sa gospel ni Luke.
Kung babasahin niyo po yung verse 51, sige, puntahan natin, chapter 9, 51. Nandyan po tayo sa 57. Hindi kasama sa ano eh. No, kung babasahin po natin yan, sabi po dyan, as the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. So, yung landas ni Jesus Christ dito, papunta na ng Jerusalem. For us to understand, bakit sinabi ni Jesus Christ dito, doon sa voluntaryo, walang kaabog-abog na sabi, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka magpunta. I will follow you. Ang sabi niya, oy, yung asong gubat may lungga. Oy, yung mga ibon mayroong pugad. Pero ako, ni unan, wala. Maintindihan natin ito sa konteksto, sabi ko nga po, ito ay pivotal, very crucial, kasi sa Gospel ni Luke, ito na yung isinet ni Jesus Christ, yung kanyang sarili, papunta ng Jerusalem. Therefore, ano yung meron sa Jerusalem? Ano ba naghihintay kay Jesus sa Jerusalem? Kamatayan, Calvary, cross, death. Kaya nga from here on, yung narrative ni Luke, it is shaped sa journey toward the cross. Therefore, at this moment, following Jesus Christ is very serious decision. Sa punto pong ito, the context. Discipleship is no longer abstract or theoretical. It is framed in the light of sufferings, rejection, death, and total commitment. So, ganito natin maintindihan ito. Randomly, may tao, sabi, gusto ko sumunod sa iyo kahit saan mo gusto. Pero this time, sabi ng Panginoon Jesus, hindi na theoretical itong sinusunod mo. Hindi na ito abstract. Ito ay kitang-kita na. Ito ay sa liwanag ng alin? Sufferings, death, rejection, and total commitment. Patunayan mo. Yun ang pinapakita ng Panginoon dito. Hindi na po siya abstract. I will follow you wherever you go. A very impressive na pananalita. Naiintindihan kaya niya yung sinasabi niya? Sabi ng Panginoon, ang mga asong gubat, mayroong lungga, ang mga ibon, may pugad. Anong ibig sabihin nun? Buti sila may tahanan. Buti sila may place of comfort. Buti sila may place ng convenience. Buti sila kapag nasa lungga, they are secured. Buti sila kapag nasa kanilang pugad, they are free. Mayroong freedom. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, ang anak ng tao, kahit unan wala. There's no comfort, convenience, there's no security in following Jesus Christ. Ganon dapat natin maintindihan itong konteksto na ito, itong mga talata na ito na ating binasa. The context is telling you and me na ang sino mang susunod sa Panginoon ay kailangang handang yakapin, alin, ang pagod, hirap, luha, sakripisyo. Hindi po konbinyente ang ini-offer ng Panginoon sa bawat tagasunod niya. To follow Jesus Christ means to be ready sa rejection, sa humiliation, to suffer shame, even ready to die with Christ. This is inconvenience. Security is not guaranteed. You will surrender your own freedom. You will sacrifice a lot. Talking about sacrifices, mga kapatid, sa atin. Hindi pa nga ho tayo dumadating sa punto, na ibigay yung ating buhay. Yung makapaglaan ka ng oras sa MTM, hindi mo magawa. Makapaglaan ng panahon para maging intimate sa Panginoon, hindi mo magawa.
How much more sa panahon na yon that demands total commitment. Maybe some level o some levels ng ating faith, china-challenge tayo. Maganda ang presentation ng ministry, maganda ang awitan, tugtugan, maganda ang bihis, maganda ang kapilya, maganda ang nakapaligid sa iyo, gwapo, maganda. Maganda yung output natin sa live streaming, maganda sa social media. Pero kumusta ang personal calling mo to be intimate with Jesus Christ? Following Jesus Christ is not about activity. It's all about intimacy with Him. This is knowing His heart and His purpose in our life. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo sa programa. This is all about you following Jesus Christ, being intimate with Him. Discipleship is developing my life and your life in Christ intimately. Following Jesus Christ, not a walk in the park. Hindi po ito yung naglalakad ka sa park. It's not about picnic. It's not a tour or a trip sa magagandang beach. Hindi po ito tungkol sa magandang accommodation. Remember, even the Son of Man, kahit yung paglalagyan niya ng kanyang ulo para sa kapahingahan ay wala. Hindi madaling sumunod sa Panginoon. Sa ating setup po, pinagpala pa tayo dahil hindi tayo nakakaranas ng pag-uusig at panggigipit dahil sa pagsunod natin sa Panginoon kumpara sa ibang bansa na pinapatay, itinatakwil mismo ng kanilang pamilya, ng kanilang lipunan dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Sa atin, masyado tayong malaya. Masyado tayong maraming oras para sumunod sa Panginoon, pero madalas, nagkukulang pa tayo. Sinasayang natin ang pagkakataon, ang dami-dami nating dahilan. Hindi tayo nauubusan. Only alibis. Only dahilan. Madalas nating nararanasan sa pagsunod natin sa Panginoon sa ating sitwasyon, mga issues sa oras, schedules, trabaho, physically demanding, ang ating nasa ating paligid, ating pag-aaral, mga issues sa relationships, emotional hurts, layaw ng laman, bisyo, at mga paboritong kasalanan. Nadaanan natin to sa ating MTM in 2 Timothy chapter 3. Ano sabi ni Pablo kay Timothy? In the last days, people will become what? Lovers of themselves. Lovers of money. Lovers of pleasures rather than lovers of God. Di ba yun yung bili ni Pablo kay Timoteo na layuan mo ang ganyang uri ng pamumuhay. May sinabi pa nga, ito para sa akin, this is really dangerous. Having a form of godliness but denying its power. May anyo naman ng kabanalan eh. May anyo naman ng pagiging makadiyos, pero walang kapangyarihan. Ano yung pinakikita dito? We profess that we are believers. We profess that we are followers of Jesus Christ. Sinasabi natin na tayo disciples ni Jesus, pero nasaan ang kapangyarihan? Nag-iiwan ba to ng marka sa mga taong nakapaligid sa atin? Na tayo talaga ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Or baka yung actions or baka yung nilalaman ng puso mo denies the power of the gospel of Christ. Tingnan po natin ang isang senaryo tungkol din po sa pagsunod sa Panginoon Hesukristo in Luke chapter 14, 25 hanggang 25 hanggang 30. Ang sabi po,
Whoever, ay, sorry. And whoever, ay, large crowds were traveling with Jesus and turning to them and said, this time naman, siya na yung humarap sa maraming tao. Ang sabi niya, if anyone comes to me and does not hate what? Father, mother, wife, children, brothers and sisters, yes, even their own life. Such a person cannot be my, so in-underline ko po dyan, cannot be my disciple. Next, and whoever does not carry their cross, what is cross? Dying with him. And follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower. A tower. Alam nyo, tower yung ginamit ni Jesus Christ kasi sa kanilang kapanahunan, ginagamit yan para mabantayan mo. Agriculture sila eh. Para makita mo yung taniman mo, o kung ikaw ay may mga alagang hayop, madali mong matanaw yung kanilang kalalagayan. So meaning to say, this tower ay kitang-kita ng publiko. Kung gusto mag-build ng tower, won't you first sit down, underline po yan, and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. Mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon needs a strong decision. A decision that comes from a willing heart. Sabi niya, kung hindi nyo kayang kamuhian, yung hate doon, hindi po yung galit lang, kundi puot. Kung hindi mo kayang mapuot, anong ipinakikita doon? Hindi po literal na magalit. It talks about priority. It talks about the degree ng pagmamahal mo sa Panginoon. More than sa mga taong malapit na malapit at pinakamalapit sa iyo. Gaano kalapit? Even yourself. Wala namang ibang magmamahal sa sarili mo, kundi ikaw din eh. Tama po ba? Yung mismong sarili mo, hindi mo kamumuhian lahat ng meron siya. At kapag kayong sarili mo, yung nagiging hadlang para sumunod sa Panginoon, you cannot be my disciple. Yan sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga, dito dapat nating maintindihan that Jesus is not discouraging discipleship. He is discouraging what? Half-hearted discipleship. Paki-edit, letter H dyan eh, maliit pala. He is discouraging what? Half-hearted discipleship. Malap siya sa tao. Gusto mo sumunod sa akin. You cannot be my disciples. In terms of priority. In terms of what? Your steps patungo sa akin. Kung may nauna. Hindi niya dinidiscourage. Ang dinidiscourage niya dyan ay what? Half-hearted discipleship. Discipleship is public. Kaya nga sabi niya, ginamit niya yung tower. Kasi many people will see na nagbibuild ka ng tower. Tama po ba? Ang tawag dito, kitang-kita yan ng madla. Kaya nga sabi niya, kapag hindi mo natapos yan, kahiya-hiya ka, pagtatawanan ka nila. Mga kapatid, discipleship is public. There's no hidden or secret disciples. Costly. Why? Kaya nga sabi, you sit down and count the cost. Sabi nga, impossible to hide once begun. Kaya nga hindi dinidiscourage ni Jesus Christ ang discipleship. Ang dinidiscourage niya yung ating half-hearted na pagsunod sa Kanya.
That's why we need to sit down. We need to sit down. Once in a while, mga kapatid, from time to time, maganda nga every day, we need to sit down and think, Lord, disciple mo ba talaga ako? Then count the cost. Ano yung nilalagay sa iyong harapan ngayon? Sa araw na to, para masabi mong ikaw ay disciple. Pwedeng priorities. Pwedeng mga engagements. Emotionally, physically. Ano yung sinasabi? Kaya nga from time to time, it's good to calculate and check on our ways and lifestyles. Pwede mong itanong, am I really a disciple of Jesus Christ? Sabi po, wisdom sits before taking actions. Before it takes actions. Yun daw yung karunungan. Uupo muna siya. Bago siya gumawa, mag-iisip muna siya. Bago siya ma-engage sa isang sitwasyon, pinag-iisipan niya muna. And that is wisdom. To follow Jesus Christ is costly. To be a disciple is a decision with a willing heart. Mga kapatid, discipleship begins with a willing heart to follow Jesus Christ. Maybe right now, sa pagkakaupo mo, dinadala ka ng Panginoon sa decision. Maybe right now, maganda na bilangin mo yung cost. Lord, ano ba talaga ang cost ng pagsunod ko sa iyo? Maybe yung pangarap mo. Maybe yung pride mo. Maybe yung mga accomplishments mo. Many things in your life. Are you willing? Remember, yung context, nung sinabi, nung lalaki kay Jesucristo, I want to follow you wherever you go. Dinala ng Panginoon, sa katotohanan, mabuti pa ang asong gubat, may lungga, buti pa ang ibon, may pugad, meron silang comfort, may convenience, may freedom. Nagagawa nila yung gusto na. Ganoon naman talaga sa lungga, ganoon naman talaga sa mga nest. Ganoon din naman tayo sa ating bahay. We are so free pagdating sa ating bahay. Pero ang Panginoon, hindi niya kayang ipangako yun. Why? Because the context is Jerusalem. Ang naghihintay sa kanya doon, kaparusahan, kamatayan, pagdurusa. You cannot be my disciple kung hindi mo kamumuhian ng mga taong malapit na malapit sa iyo at kahit ang iyong sarili. And when we build a tower, remember this is public. Discipleship is public. Costly. And discipleship is what? Hindi mo na maibabalik pa. You cannot hide it once you started. So mga kapatid, we will end sa sitwasyon na ito and the decision is ours to do. It's ours to make. Remember these three things. Discipleship begins with an authentic personal experience with Jesus. Number 2, discipleship begins with an exchanged life with Jesus Christ. And number 3, discipleship begins with a willing heart to follow Jesus. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Maybe right now,
The Lord is opening up your mind, making you realize ano bang klaseng landas ang tatahakin mo bilang tagasunod niya. Alam niyo, sa totoo lang, the gospel of Jesus Christ is offensive. This is offending. Totoo lang po. This is not good in hearing. Marami lang mga preachers, binabalutan to ng matatamis mga pananalita. Pero in reality, sa ating human nature, it goes against with our mindset. It goes against doon sa ating mga desires. Kaya nga kahit si Jesus Christ, kung gagawa kayo ng tore, umupo muna kayo. Calculate ninyo. Kasi sa pagsunod natin sa Panginoon, pwede nating maranasan yung dalamhati na naranasan niya. May pagkakataon, kailangan natin magpakumbaba. Sobra, katulad ng pagpapakumbaba ng Panginoon. Kasi siya yung ating sinusundan. Sabi ni Jesus kay Pedro at sa kanyang disipulo, tinatawag ninyo akong guro. Tama. I am your master. Pero look at me, I'm washing the feet. Hinugasan ko mga paa ninyo. Naging alipin nyo rin ako. Kung ginagawa ko ito, gawin nyo rin ito. Hindi kasi madali. Kaya nga even Peter, may protesta siya sa kanyang kalooban, but he understood fully. This is the master's business of saving. This is the master's duty na maging servant. Count the cost. Sabi ko nga po, kakaiba ang kalakaran sa kaharian ng Diyos kaysa sa kalakalan o kalakaran ng mundong ito. Ibang-iba. If anyone would come after me, ang sabi ni Jesus Christ, he must deny himself. If anyone, hindi pinilit ang sino man. That's why it's from our willing heart, willingness. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa naglipa ng napakaraming maling aral, sa panahon natin ngayon na sobrang daming mga preachers, mga kapatid, ito yung panahon na may mga tunay na disipulo. Mga tunay na tagasunod ni Kristo. Kailangan mag-alay ng kanilang sarili. Right now, habang ikaw ay nakaupo ngayon, isipin mo, Lord, ano ba yung cost ng pagsunod ko sa iyo? Hindi ka naman pipilitin ng Panginoon, kapatid. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo sa desisyon. Yung desisyon na hindi ka pinipilit. Yung desisyon na may karunungan
Yung desisyon na kaya mong panindigan. Totoo po mga kapatid, very costly ang sumunod sa Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, lahat tayo marahil may mga dahilan. Lalo na kapag nandyan na ang karamdaman, nandyan na ang kalungkutan, lalo na kung di man na gusto ang nangyayari, nasasaktan. Well, that's what discipleship can offer you. Kasi yun yung tinahak ni Jesus Christ. Hindi ka tinawag ng Panginoon sa convenience. Pero alam mo yung kayang ipangako sa iyo ng Panginoon. Hindi naman nagtapos sa krus ng Kalbaryo at pagkalibing ang kanyang ministeryo. Nabuhay siyang muli. So meaning to say, yes, we may face Calvary, death, struggles, humiliation. Yes, it may take humility before men and before God, yes. Denying of ourselves, facing death, literal man yan, or mayroong muling pagkabuhay. May muling pagkabuhay, kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, you can still remember, victorious yung ending ni Jesus Christ, or glorious yung ending ni Jesus Christ, because He rose up from the grave. Pero victorious yung ating simula. And this is discipleship. Sa panahon nila, marahil, hirap silang unawain. Pero right after Jesus Christ rose from the grave, nakita nila, wow, this is the Lord Jesus Christ whom I'm following. Kapatid, ito rin yung Kristo na sinusunod natin. Pero ulitin ko, you need to sit down muna and calculate. Kasi kung hindi mo rin naman kakayahin, kung hindi mo rin lang naman kakayahin, masasayang din ang pagpapasya mo. And right now, sabi ko nga po, sa panahon natin ngayon, ito yung panahon, kailangan may mga tunay na disipulo para kay Kristo. Mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kapatid, niiwan ko po sa inyo ang pagpapasya. With a willing heart. With a willing heart. Anybody among us right now? Tell me, Lord, I want to follow you. No matter what. Just stand right where you are. Lord, I want to face even death. Death sa aking sarili. Denying of myself. Crucify my old self and the flesh together with its passions and desire. Yes? Just stand right where you are. Hallelujah. Kapatid, sa iyong pagkatayo, I want you to pray. You're committing your life to Jesus Christ. This is all about total commitment. Lord, I am willing to deny my pride, to deny my past, to deny everything that belongs to me. This is all about you, Lord Jesus.
stand right where you are. Hallelujah. At sa pagkatayo mo, kapatid, I want you to pray. I want you to commit yourself to Him. Hallelujah. Kapatid, nagko-commit ka sa Panginoon, hindi sa iglesia, hindi sa isang specific na ministry. Hindi ka nagko-commit sa tao. Nagko-commit ka sa Panginoon. Naniniwala ako sa pagkatayo mo, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, yes, I counted the costs. And I'm willing, Lord. And I'm willing. Hallelujah. So kung manalangin ka, kapatid. Oh, Father God. Yes, Lord. And when you're done praying, kung tapos ka ng manalangin, pwede ka nang umupo, kapatid. The Lord has heard your prayer. The Lord has received your commitment to Him. Yes. Pero huwag kang uupo hanggat di mo talagang lubos na ipapahayag ang iyong commitment sa Kanya. Yes. When you're done praying, brothers and sisters, you may now sit down. The Lord has heard your prayers. You're not committing to me. You're not committing even in this church. You're committing your life to Him. Hallelujah. Father God. Oh, Lord Jesus. Nakikita mo, Panginoon, mga kapatid ko nakatayo na ito. Lord, let this transformational discipleship that begins. So, Lord. Oh, Father God. Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Father God. Yes, Jesus. Bringing myself to you, Lord. Oh, Father God. Oh, glory to your name, oh God. Lord, glory to your name, oh Father. Yes, kapatid. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father God. Yes. Oh, Lord. Oh, Father God. Yes. Yes. Bigay mo sa Panginoon. Commit it to the Lord right now. Yes. Hallelujah. Yes. Oh, Father God. Praise your name, oh Lord. Praise your name. Father God, we come to you, Lord, this morning. Naging maliwanag po sa amin, Panginoon. Kung ano ba yung pagiging disipulo, pagiging tagasunod mo, Panginoon. Lord, we thank you because your ministry did not end sa grave. Di nag-end ito gloriously because powerfully you reign and you defeat death, all these sufferings. And this is our hope also, God. Marahil ang landas namin ay hindi madali, pero dahil ikaw ay nagtagumpay, magtitiis kami, lalakad kami, may katapatan, na may pag-asa. At the end of our life, at the end ng aming pong paglilingkod sa inyo, we will also be glorious. Lord, let transformational discipleship begins, O Lord, sa buhay namin, Panginoon. Hindi ito programa ng church, hindi ito programa ng mga aklat. Ito'y programa mo, Panginoon, para sa amin. Kahit wala na kaming audience, Panginoon. Kahit tipong wala na nakakaunawa sa amin, as much and as long, Lord, that we have this intimacy with you, hearing from you, Lord, we will follow you.
Lord, kahit masikip, masakit, malubak, kahit hindi kaaya-aya, Panginoon, ang aming landas, kahit may pagtungayaw ang mundo, kahit may panghihiya na ginagawa sa amin, Panginoon, tuloy kaming lalakad. Lord, we ask for your Holy Spirit to always give us strength and wisdom and power, O God, to overcome mga little and mga big battles na meron kami sa buhay na ito. Lord, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka, o aming Diyos. Dakilain ka. Salamat po sa inyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Why don't you thank the Lord right now? Yes, why don't you thank Him right now? Oh, hallelujah. Oh, glory. Oh, glory to you. Oh, glory. Oh, God, Jesus. So, Lord Jesus. Hallelujah. Let's sing this chorus as our Jesus, response. I believe Hallelujah. in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason I live. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord. We believe in you. Lord, translate all this commitment, oh Lord, into a life that pleases you, into a life flowing and touching other people, oh Father God. Salamat po sa inyo, oh Diyos. This all we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.